Sa puso ng General Santos City, kung saan nagtatagpo ang dagat at kalangitan, naroon ang ating pangako sa sustainableng pangisdaan. Ito ang FF-SAPI Sargent Handline Fisheries Improvement Project Annual Update. Ngayon, sisimulan natin ang isang paglalakbay sa ikalawang taon ng ating 5 taong plano na layuning baguhin ang paraan ng ating pangingisda at pangangalaga sa ating mga karagatan. Ang proyektong ito na pinangungunahan ng Fresh Frozen Seafood Association of the Philippines Incorporated at ng Sargent Fishport Tuna Handline Fishing Association Incorporated ay layuning makamit ang Marine Stewardship Council Certification para sa yellowfin at pig-eye tuna sa Fisheries Management Areas 2 at 3 sa Pilipinas. Mayroon tayong 88 fishing vessels mula sa 20 commercial operators at 7 municipal operators. Bilang bahagi ng pangunahing aktibidad ng FIP na ito, nagsagawa tayo ng 8 batches ng capacity building training na naglalayong mapabuti ang kakayahan at kaalaman ng ating mga handline fishers sa mga sustainableng pamamaraan ng pangingisda. 7 sa mga ito ay sinuportahan ng BFAR habang ang huli ay pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng General Santos City sa pamamagitan ng Yaman Gensan. Ang mga pagsasanay na ito ay nakatuon sa mga larangan tulad ng pamamahala sa pangisdaan, mga sustainableng teknolohiya sa pangingisda, pagsunod sa mga pambansa at pandaigdigang batas at pamantayan at ang kahalagahan ng konserbasyon ng karagatan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kritikal na kasanayan na ito sa mga lokal na mangingisda, layunin ng FIP na itaguyod ang responsableng pangingisda, mapabuti ang kalusugan ng mga fish stock at matiyak ang pangmatagalang kakayahan ng industriya ng pangingisda. Ang aming layunin ay sanayin ang 2 hanggang 3 mangingisda bawat komersyal na barko at 1 hanggang 2 mangingisda bawat munisipal na bangka na naglalayong sanayin ang kabuuang 154 hanggang 242 na mga mangingisda. Natutuwa kaming iulat na nakamit na natin ang 100% na completion rate ng pagsasanay. Ang mga vessel monitoring systems ay mahalaga para sa pamamahala sa pangisdaan. Nagbibigay ng real-time tracking ng mga fishing vessels upang matiyak ang pagsunod sa regulasyon at mabawasan ang ilegal na pangingisda. Pinapalakas din nila ang kaligtasan sa pamamagitan ng emergency response at nagbibigay ng mahalagang data para sa mga sustainableng pamamaraan ng pangingisda. Ang lahat ng 66 na commercial handline vessels na nakatala sa FIP ay matagumpay na nakapag-install ng VMS na nagresulta sa 100% na pagkumpleto nito. Para sa 22 munisipal na bangka, layunin nating magkaroon ng VMS sa kanila sa pagtatapos ng 3 taon ng proyekto. Upang magtatag ng isang pamantayang proseso para sa tamang documentation ng huli, ang aming team ay nakipag-ugnayan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang talakayin na ang mga alituntunin para sa mga mangingisda na mag-log ng mahalagang data na ito. Ang mga log sheets ay nagbibigay ng eksaktong data ng mga aktibidad ng pangingisda tulad ng dami ng huli at komposisyon ng species. Ang data na ito ay mahalaga para sa pagsubaybay ng pagsunod sa mga regulasyon sa pangingisda at pagtukoy ng kalusugan ng fish stock. Ang mga log sheets ay tumutulong din sa pagsubaybay sa bisa ng mga ipinapatupad na estratehiya at pagtukoy ng mga lugar para sa karagdagang pagpapabuti sa pamamahala ng pangisdaan. Isang inisyatibo na inilunsad namin ngayong taon ay ang May Pera sa Catch Data Incentive Scheme na nagbibigay ng pinansyal na insentibo para sa mga nag-uulat ng catch data. Ang mga munisipal na mangingisda na magsusumite ng na-validate na Simplified Catch Certificates ay nakakatanggap ng cash incentive na 500 pesos. Ang mga komersyal na mangingisda naman ay kumita ng 700 pesos hanggang 1,000 pesos depende sa impormasyon na ibibigay sa kanilang handline logsheet reports. Ipinamahagi na namin ang incentive sa 105 komersyal na bangka na nagbaba ng huli at 31 naman sa munisipal na bangka.
ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay umaksyon upang tugunan ang agwat ng impormasyon sa paggamit ng fish aggregating devices o FADs sa handline fishing sa pamamagitan ng isang scientificong pag-aaral sa Fisheries Management Areas 2 at 3. Layunin ng pag-aaral na alamin ang epekto ng FADs sa bycatch, endangered, threatened at protected species upang makapagbigay ng mahalagang data para sa mga rekomendasyon sa paggawa ng patakaran. Ang mga observer na sakay ng mga fishing vessel ay sumusubaybay ng mga aktibidad upang alamin ang populasyon ng isda at kung nasusunod ang tamang pagpapatupad ng mga regulasyon. Sa ulat na ito, 17 deployments na ang natapos na may mga fisheries observers na sakay. Magpapatuloy ang proyekto sa mga susunod na buwan hanggang makakalap ng sapat na datos para sa pag-aaral na ito. Nagsagawa ang BFAR ng isang review at konsultasyon sa National Tuna Management Plan na nagtitipon ng mga stakeholder ng tuna industry mula sa buong bansa. Ipinresenta ng mga opisyal ng BFAR ang mga ulat ng progreso at tinalakay ang mga achievements at mga areas for improvement. Isang formal na liham ng apela na nagtataguyod para sa pagtatag ng harvest control rules at isang komprehensibong harvest strategy para sa yellowfin at big-eye tunas ang opisyal na isinumite sa Western and Central Pacific Fisheries Commission. Kasabay nito, isa ring liham ng apela ang inihain sa Department of Agriculture sa pamamagitan ng BFAR. Kinilala ng WCPFC ang pagsusumite na ito bilang isang NGO paper sa WCPFC Regular Commission meeting sa Cook Islands. Upang magtatag ng isang paraan para sa mga stakeholder at iba pang publiko upang manatiling updated sa Fisheries Management Area, naglunsad ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 12 ng isang Facebook page. Ang plataporma na ito ang magiging pangunahing mapagkukunan ng mga update, balita at impormasyon tungkol sa FMA3. Upang mapalawak ang internasyonal na visibility ng proyekto, ang FIP ay lumahok sa Barcelona Seafood Expo Global bilang bahagi ng delegasyon ng Pilipinas. Ang kaganapang ito ay nagsisilbing plataporma para sa FIP upang makipag-ugnayan sa mga internasyonal na stakeholder, magbahagi ng mga insights sa mga proyekto ng fisheries improvement at itaguyod ang responsableng sourcing ng seafood. Sa pamamagitan ng paglahok sa mga ganitong eksibisyon, layunin ng FIP na palakasin ang mga partnership, itaas ang kamalayan tungkol sa mga inisyatibong pangisdaan at i-highlight ang mga pagsisikap nito sa pagsusulong ng pangangalaga sa kapaligiran at pagpapanatili ng seafood sa buong mundo. Ang aming FIP ay naglunsad ng isa pang yugto ng proyekto paukol sa sosyal na aspeto ng pangisdaan. Ang pag-enroll sa fisheryprogress.org at ang pagsisimula ng isang social FIP ay ang mahalagang hakbang tungo sa sustainable at responsableng pangingisda. Ang Tambuyog Development Center ay kinomisyon upang magsagawa ng social audit ng pangisdaan. Ang Tambuyog ay isang non-government organization na nagsisilbing tagapagbigay ng serbisyo sa 3 pangunahing lugar: ang institutionalization ng mga karapatan ng komunidad, ang pagpapaunlad ng mga social enterprises, at ang pamamahala sa mga resources ng pangisdaan na may gender integration bilang cross-cutting concern. Lahat ng mga pagsisikap na ito ay naglalayong palakasin ang sustainableng industriya ng pangingisda. Sa pagsusuri ng pangisdaan, isang social responsibility assessment workshop ang isinagawa. Ang workshop ay nagtalakay ng fair labor practices, kaligtasan ng crew, at pakikilahok ng komunidad. Ang mga participants ay kinapanayam upang alamin ang kanilang mga social practices gamit ang SRA tool mula sa mga patnubay ng fisheryprogress.org na sinundan ng mga focus group discussions para sa mga may-ari ng munisipal at komersyal na bangka. Ang SRA tool ay ginamit din upang makakuha ng impormasyon mula sa mga handline fishers kasabay ng capacity buildings.
Batay sa pagsusuri ng mga resulta sa mga interview, survey at FGDs, isang human rights policy ang iprenesenta sa mga may-ari ng barko. Ang aming paunang Social Responsibility Assessment at Action Plan ay kasalukuyang nire-review ng Key Traceability, isang third-party UK-based consultants na espesyalista sa mga fisheries standards at FIPS. Inaasahan naming makumpleto ang pag-enroll sa fisheryprogress.org sa pagtatapos ng taong ito. Ang Soxurgen Federation of Fishing and Allied Industries Incorporated sa pakikipagtulungan sa Employers Confederation of the Philippines at ang International Labor Organization Project ay nagsagawa ng training needs analysis sa sektor ng pangingisda. Ang team ay kasalukuyang nagde-develop ng naaayong digital self-assessment checklist upang matulungan ang pag-unawa at pag-analyze sa mga pangangailangan sa sosyal na aspeto ng pangisdaan. Ang aktibidad na ito ay sinunda ng Training of Trainers on Responsible Business Conduct at Basic Occupational Safety and Health na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa industriya ng pangingisda. Ang Training of Trainers ay mahalaga para sa sektor ng pangingisda dahil tinitiyak nito na ang mga pinakamahusay na praktis at pamantayan sa kaligtasan ay patuloy na naipapatupad at naipapamahagi sa buong industriya. Bukod dito, ito ay nagsusulong ng etikal na mga gawain sa negosyo, nagpapalakas ng pagpapanatili at tinitiyak ang pangmatagalang kakayahan sa ekonomiya. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalamang ito sa mga trainer, maaari silang epektibong magturo at makaimpluwensya ng mas malaking workforce na magreresulta sa mas responsable at ligtas na industriya sa kabuuan. Hangga't sama-sama, gumagawa tayo ng mga hakbang tungo sa mas maliwanag at mas sustainableng hinaharap para sa ating handline fisheries. Manatiling nakaantabay sa pinakabagong mga update at sa mga susunod na mga hakbang ng ating Fisheries Improvement Project. Manatiling konektado sa www.sargenthandlinefip.com. We are improving. We will be better.